Manugang. Pinakasalan ang 70 anyos na biyenan. Katotohanan sa likod nito, ikinagimbal ng buong komunidad. Walang sinuman ang naisip na salupnang, 2 palapak na lumang bahay na nakatago sa makipot na eskinita sa Barangay Tatalon, Quezon City, ay magaganap ang isang pangyayaring pinag-usapan ng buong kapitbahayan sa loob ng maraming buwan. Ang dalagang si Ana, bagong 22 taong gulang, maganda at masunurin, dating manugang ni Lolo Ramon, biglang naging asawa ni Lolo Ramon, ang biyenang 70 taong gulang niya mismo. Ang balitang iyon ay kumalat na parang wildfire sa tag-init. Ang makamak-anak sa makabilang panik ay nagulat. Ang makapitbahay ay nagaway-away. May pumuna, may sumuporta. May nagsabi na si Ana ay masamang babay, sakim sa pera at umakyat ng mataas. May nagsabi namang kawawa siya, mag-isa sa buhay, maagang namatay ang nga magulang, iniwan ng asawa. Ngunit may isang bagay na walang nakakaalam ng maayos. Bakit ang 2 taong tila walang koneksyon papakatapos ng diborsyo ni Juan ay nagiging matibay na tagapagtanggol sa isa't isa? Si Ana ay hindi umiyak o nagpaliwanag. Siya ay nagbebenta pa rin ng gulay tuwing umaga, umuwi para magluto ng hapunan at uminom ng taa kasama si Lolo Ramon na parang normal lang iyon. Si Lolo Ramon naman, ang matandang lalaki na buhok na puti, dating opisyal ng gobyerno, araw-araw na naglalabas ng bisikleta para sa asawa, hawak ang supot ng lugaw habang naghihintay sa kanya sa health center pagkatapos ng bawat check-up sa pagbubuntis. Oh, buntis si Ana. Ngunit walang nakakalam kung kanino ang bata. May nagsabi na kay Lolo Ramon iyon, may nagsabi naman na kay Juan, dating asawa. Si Ana lang ang nakakaalam na ang batang lumalaki sa kanyang tiyan ay hindi dalangang kahihiyan kundi bungangang mahahabang gabi kung saan 2 malungkot na tao ang tahimik na nakaupo sa kusina sa gitna ng malamig na tag-ulan sa Quezon City. Ito ay resulta ng isang relasyon na walang pangalan, walang pakilala, ngunit mas mainit at mabait kaysa sa maraming kasal doon sa labas. Nung nagparehistrong kasal kay Lolo Ramon, si Ana ay hindi nagsuot ng wedding gown o hawak na bulaklak. Siya ay nagsuot ng barot saya, buho na nakapusot, tingin na tuwid, opo. Pumapayag akong maging asawa mo. Sabi niya, walang hiya, walang takot, na parang iyon ang pinatama pagkatapos ng maraming sakit na ibinigay ng buhay sa kanya. Tinatawag nila itong incest, kontradiksyon, kawalan ng damdamin. Ngunit si Ana at Lolo Ramon lang ang nakakaunawa. Ang damdaming iyon ay hindi nagsimula sa laman kundi sa awa. Isang awa na tahimik, matagal, at mas masakit kaysa sa pag-ibig. Si Ana ay naging manugang noong bagong 22 taong gulang. Isang dalaga mula sa probinsya ng Bulacan. Ulila sa ama at ina mula noong 16, mag-isa na lumuwas sa Manila para maghanap buhay. Nagtrabaho siya sa lahat ng klase, mula sa waitress sa karinderiya hanggang sa labandera. Ang buhay niya ay parang dahon na lumulutang sa ilog, hindi alam kung saan dadalhin hanggang makilala si Juan, dating asawa niya. Si Juan ay mas matanda kay Ana ng 7 taon, driver ng truck, matangkad, guwapo, matamis magsalita. Si Ana ay nagmamahal agad, naniwala ng mabilis, at nagpakasal sa loob ng 4 na buwan, walang tamang kasal. Walang gown, walang bulaklak, isang simpleng handaan lang para sa kamag-anak, ilang walang laman na pagbati. Pagpasok sa bahay ng pamilya Santos, dala ni Ana ang pag-asa ang isang tahanan, mainit na pagkain, at isang lalaking magtatanggol sa kanya. Ngunit ang tanging init sa bahay na iyon ay ang sikat ng araw tuwing tanghali sa bintana. Si Juan ay malamig na malamig hanggang sa hindi na niya hinahawakan ang bagong asawa. Pagkatapos ang ilang linggong pagsasama na pilit lang, siya ay nakatuon na sa cellphone, games, at mahahabang biyahe. Pag-uwi ay ibinabagsak ang bag, humihiga sa sofa, nag-scroll, walang tanong sa asawa. Kapag tapos ng magluto si Ana, sasabihin lang niya na hindi ako gutom. Ang pagmamahal ng mag-asawa ay nawala ng mabilis hanggang sa parang si Ana ay border lang, hindi asawa. Wala pang 3 buwan pagkatapos ng kasal, si Juan ay nagsimulang matulog sa labas.
Una ay dahilan na overtime, pagkatapos ay hindi na nagulat, damit na may lipstick amoy ngang pabango ngang iba, alam ni ana ngunit tahimik. Wala siyang bahing magulang na babalikan, wala ring makikinig sa kanyang iyak. Sa edad na 22, ang iba ay nag-aral pa, nagmamahala ng walang problema, ngunit siya ay nahaharap na sa isang kasal na walang laman na parang basurang papel pagkatapos ng Pasko. Sa bahay na may 3 tao, ang tanging nagpapansin minsan kay ana ay si Lolo Ramon Bienan. Siya ay mahigit 70, payat ngunit matibay, tahimik ngunit maayos ang pamumuhay. Tuwing umaga na naghahanda ang tesa, lagi niyang inihahanda ang isang tasa para sa kanya sa mesa. Tuwing maagang gumigising si Ana para magtinda, lagi niyang inilalabas ang bisikleta sa bakuran ng walang salita. Isang beses na malamig ang ulan, si Ana ay naglalabas sa labas, nanginginig ang kamay. Lumabas si Lolo Ramon, tahimik na nakpayong sa kanya tapos ay bumalik. Lahat ay maliliit na bagay, ngunit sa puso ni Ana ay mainit na parang apoy. Ang pinakamataas na punto ay nung dinala ni Juan ang isang batang babae na maputi, bihis na seksi sa tanghali. Ang buong eskinita ay naktinginan, ang masismosa ay nakbulungan. Si Ana ay natigilan habang tinitingnan ang dating asawa na nagahain ng tubig at prutas sa kanyang krida sa harap ng altar ng maninuno. Si Lolo Ramon ay tumingin mula sa loop, hindi sumiga, lumakat lang papunta, hinugot ang sigarilyo at nanigarilyo. Sabay-sabi na malalim, ilabas mo siya rito. Hindi ito lugar para sa kalokohan. Huwag mong siraan ang mga ninuno. Si Juan ay nagalit ngunit hinawakan ang kamay ng babay at umalis. Iniwan si Ana na parang bato sa sala. Gabing iyon, nang tahimik na ang bahay, si Ana ay nakaupo sa dilim, biglang may katok sa pinto. Si Lolo Ramon ay nasa labas, hawak ang isang basong taho, malalim at mainit ang boses. Kung pagod ka na, umuwi ka muna sa probinsya. Ako na ang bahala rito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Ana ang kalungkutan sa mata ni Lolo Ramon. Matang taong dumaan na sa buwang buhay, nawalan ng asawa, nagpalaki ng anak, ngayon ay malungkot dahil sa isang manugang na dapat ay walang koneksyon na. Hindi umuwi si Ana sa probinsya, nanatili siya dahil sa matang iyon, dahil sa tahon na iyon, at dahil sa unang pagkakataon na naramdaman niyang may halaga siya. Ang diborsyo ay nilagdaan sa isang umagang maulan. Sa korte sa Quezon City, 3 lang sila. Si Ana, Juan, at isang opisyal na malamig ang mukha. Si Juan ay mabilis na pumirma nang hindi tinitingnan si Ana, walang sorry, walang paalam. Si Ana ay hindi umiyak, wala na siyang luha. Ang puso niya ay tuyo na parang balon sa tag-init. Pag-uwi sa bahay, si Lolo Ramon ay hindi nagtanong, tiningnan lang ang papel sa kamay niya tapos ay pumasok sa kusina. Ngayong tanghali ay may adobo na maalat, sinigang na may sampalok, at mainit na kanin. Si Ana ay kumain ng 3 plato. Maya-maya pa ay nalaman niyang iyon, ang unang pagkakataon sa 3 buwan na nagluto si Lolo Ramon. Si Juan ay lumipat sa iba kasama ang kanyang bagong babae. Ang bahay na 3 ay naging 2. Ang mga tao sa labas ay nagbulungan. Babaeng bagong diborsyada pa rin ang naninirahan sa dating biyenan, kakaiba talaga. Ngunit hindi pinansin ni Ana. Wala siyang iba sa Manila, ang probinsya ay malamig, nanatili siya dahil may naglulutong pagkain, naghahanda ang tubig na may lemon tuwing umaga, at naglalabas ang bisikleta tuwing hapon na magtinda. Pagkatapos niyon, si Ana ay nahanap ng trabaho sa isang bakery malapit sa Cubao. Maga sa umaga hanggang gabi, minsan ay masakit ang likod dahil sa 8 oras na nakatayo ngunit tiis lang. Kailangan niya ang pera, kalayaan, bagong simula. At tuwing gabi sa lumang kusina, naghihintay si Lolo Ramon ang simpleng hapunan, minsan ay instant noodles lang na may itlog. Ngunit para kay Ana ay mas mahalaga kaysa sa anumang fancy restaurant. Ang relasyon nila ay hindi sinasabi ngunit unti-unting nagbabago. Nagsimulang manut sila ang balita tuwing gabi, magsama sa pagdidili ang halaman tuwing umaga. Isang beses ay natigilan si Lolo Ramon habang tinitingnan ang buhok ni Ana na nakalugay. Dapat itali mo kapag nagluluto para hindi masunog. Simpleng paalala na mainit na parang payong ang nanay sa anak.
Si Ana ay ngumiti, ang unang ngiti pagkatapos ng maraming buwan ng dilim. Isang araw ay sumakit ang likod ni Lolo Ramon na hindi makatayo. Si Ana ay nakpalam sa trabaho para umuwi at mag-init ng tubig para sa masahe. Ang malit na kamay niya ay inilagay sa matigas na likod na kulubot, kakaibang pakiramdam. Hindi parang pag-alaga sa matanda kundi parang pag-iingat sa isang mahalagang bagay na nauubos sa panahon. Mula nun, tuwing gabi ay nag-iinit si Ana ng tuwalya para sa masahe bago matulog. Walang nagsabi, walang nagpaalala, lahat ay tahimik, malambot. Isang gabi, malakas ang hangin sa Manila, sa labas ay malakas ang ulan, sa loob ay tulong tubig at amoy ngang luyas at aa. Si Lolo Ramon ay nakaupo, nakasandal, mata na nakapikit tapos ay sabi ng mahina, "Kung noong kabataan ko ay nakilala kita ng maaga, siguro hindi ako malungkot hanggang ngayon." Hindi sumagot si Ana, nakdakdak lang ng tsaa, inilagay sa harap, ngunit sa puso ay may gumalaw, mahina ngunit sapat para makinit ang matagal ng malamig na puso. Mula sa gabing malakas ang hangin, may nagbago sa pagitan nina Ana at Lolo Ramon. Walang sinabi, walang ulit sa salita, ngunit ang tinginan ay hindi na pareho. Hindi na tingin ng ama at manugang kundi pakilalangang dalawang malungkot na kaluluwa na nakahanap ng init sa isa't isa. Si Ana ay nalilito ang puso. Akala niya ay pasasalamat lang, isang matandang mabait, ngunit ang bawat tingin, bawat hawak, bawat gabi na naririnig ang ubo niya ay sumasakit ang dibdib niya. Hindi dahil sa awa kundi totoong pagmamahal, totoong panginginig, isang pakiramdam na hindi ibinigay ng dating asawa, ang seguridad. Isang gabi habang nahahanda ng hapunan, si Lolo Ramon ay tinitingnan siya ng maigi tapos ay sabi ng tahimik, "May puti na ang buhok mo." Walang kabuluhan ang salita, ngunit narinig ni Ana ang pag-alala. Lumiko siya, na kunwaring sumandok ng ulam dahil umiyak na siya. Gabing iyon, mas malakas ang ubo ni Lolo Ramon. Dinala ni Ana ang mainit na tuwalya sa kwarto niya. Siya ay nakaupo sa ulunan. Hawak ang dibdib. Umupo si Ana sa tabi. Inilagay ang kamay sa noo niya tapos sa kanyang kamay na malamig. Hindi na nag-isip si Ana. Niyakap niya siya. Unang beses na hindi itinulak ni Lolo Ramon, hindi rin niya kapabalik, tanong lang ng mahina. "Hindi ka ba natatakot?" Hindi sumagot si Ana, umiling lang, mata na nakapikit. Sa yakap niya, naramdaman niya ang amoy nga matanda, amoy nga ointment, amoy nga kahoy nga panahon, ngunit iyon ang pinakamainit na amoy na nalaman niya mula ng maging babae. Mula nun, lahat ay nagbago. Nagsimulang iwasan nila ang tinginan tuwing araw. Ngunit tuwing gabi, ang bahay ay lumiliit, masikip, dalawang hininga lang ang naghalo at nga kwentong luma na ikinukwento sa ilonglam. Ikinuwento ni Ana ang pagkabata na walang magulang, magagabing pinagalitan ng landlady, magkapahingi ng baon mula sa charity. Si Lolo Ramon ay ikinuwento ang taon na nawalan ng asawa, nakpalaki mag-isa kay Juan tapos ay nakita ang anak na lumaking malamig na parang kahoy. Ikinuwento nila sa isa't isa ang kalungkutan, pagtitis at pagnanasa sa kamay na mahigpit sa mahina. At sa isang gabing malakas ang ulan mula sa Intramuros hanggang sa Quezon Avenue, hinawakan ni Lolo Ramon ang kamay ni Ana at sabi, "Wala na akong maraming oras, ngunit kung hindi ka natatakot sa tsismis, gusto kong gamitin ang natitirang araw na tawagin kang asawa." Ang proposal na walang singsing, walang bulaklak, isang mata ng pusong naglakasloop na tumibok ulit para sa dating manugang. Si Ana ay natigilan, naiintindihan niyang kung sasang-ayon ay isasakripisyo ang lahat, opinyon, kapayapaan. Ngunit sa loob ay may mahinang boses na nagsasabi, ang kaligayahan ay hindi para sa lahat ngunit may pangalawang pagkakataon. Gabing iyon ay hindi natulog si Ana, nakaupo sa beranda na nakikinig sa ulan na parang kumakatok sa puso. Bukas ay magdedesisyon siya at sa pagkakataong ito ay para sa sarili. Kinaumagahan. Gumising si Ana. Bago, sumikat ang araw. Ang langit sa Manila ay may kaunting ulan, manipis at matagal na parang sismis na darating sa kanya. Hindi siya nahanda ng speech, lumakat lang sa kwarto ni Lolo Ramon, kamay na mahigpit na parang hawak ang buong buhay. "Opo,
Pumapayag ako, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Si Lolo Ramon ay tinitingnan siya ng matagal, mata na parang nailigtas mula sa bangin, masaya at takot, mahal at guilty. Tapos ay tumayo, pumunta sa lumang aparador. Kinuha ang maliit na kahon. Sa loob ay kwintas na pila na kulay na, pandan na perlas mula sa yumaong asawa niya. Ngayon ay ibinibigay ko sa iyo kung talagang pipili kang manatili. Tinanggap ni Ana nang nanginginig ang dibdib. Hindi dahil sa halaga kundi dahil alam niyang mula sa sandaling iyon ay wala ng likod. 3 araw pagkatapos ay nag-file sila ng marriage registry sa barangay hall. Ang opisyal ay nagulat. Nagtanong ulit-ulit tapos ay tinawag ang barangay captain para i-verify. Ang buwang umaga ay magulo sa bulungan. Ang telepono ay mas mabilis kaysa kitlat. Ang balita na ang dating manugang ay nagpakasal sa biyenan ay nagdulot ng alon sa buong barangay, kaunti ang pumuri sa tapang, marami ang sumumpa. Tinawag siyang masasamang pangalan. May isang tinderangang isda na sumigaw, yung babaeng wala ng ibang lalaki kundi matanda na 70, walang moral. May kapitbahay na huminga ng malalim, paano ang anak sa hinaharap? Saan itatago ang mukha? Hindi sumagot si Ana. Nagpunta siya sa palengke sa gitna ng titi, umuwi sa gitna ng bulungan sa likod, ngunit hindi pa siya naging matatak kaysa ngayon. Matatak dahil nabuhay na siya sa tahimik na sakit, sapat na hirap para malaman na ang sismis ay hindi nagpapakain at hindi makakapagdesisyon sa pusong sino ang mahalin. Si Lolo Ramon ay nagbago rin. Mula sa matandang tahimik, nagsimulang maglinis ng bahay, magtanim ng bulaklak, bumili ng bagong set ng tasa. Sa mata niya ay may liwanag na hindi pa nakikita. Liwanag ng matandang nabuhay ulit, ngunit ang totoong bagyo ay hindi pa natatapos. Hapon na iyon, biglang bumalik si Juan, binuksan ang pinto, ibinaksak ang bag sa mesa, sabi ng galit, kayo ba ay nababaliw? Tatay na nagpakasal sa dating manugang? Putang ina, wala na bang hiya? Si Ana ay tumayo ng walang iwas, hindi yumuko, tinitingnan lang ang dating asawa, kalmadong sabi, nang dinala mo ang babay rito sa bahay, namatay ako ng una, ngayong bumalik ka para makmura, pakiramdam ko ay nabuhay ako ulit. Si Juan ay sumugot, ngunit hinadlangan ni Lolo Ramon, boses na malalim at matigas. Ang bahay na ito ay pinatayo ko mula sa pundasyon, hindi na ito sa iyo. Lumabas ka bago mo mawala ang huling respeto sa sarili. Si Juan ay natigilan. Sa buhay niya ay unang beses na nakita ang ama na matanda at mahina na naging matigas, umalis siya ng walang salita. Ngunit ang mga araw pagkatapos ay mas malupit ang sismis. Ang guro sa daycare malapit ay tumanggi na turuan ang anak ni Ana sa hinaharap. Isang karinderya ay tumanggi na magbenta kapag nakita siyang papasok. Ang boycott ay tahimik ngunit mas masakit kaysa sampal. Si Ana ay nakaupo sa tabi ni Lolo Ramon na umiyak. Tayo ba ay mali? Hindi sumagot si Lolo Ramon, hinawakan lang ang kamay niya. Ang tuyong kamay na inilagay sa tiyan niya at sabi, mali o tama, sa buhay na ito ay hindi ako nagsisisi dahil pagkatapos ng maraming taong pagod, nalaman ko ang totoong kaligayahan. Nagdesisyon silang magsagawa ng simpleng kasal. Walang tent, walang sundo, walang maraming tao, ilang mesa lang nakahoy sa bakuran, ilang bulaklak na sampagwita na tanim ni Lolo Ramon mismo, at isang maliit na speaker na nagpapatugtog ng kantang tungkol sa paibig na paborito ni Ana. Iyon ang paraan nila para pumasok sa bagong buhay ng malinis at disenteng kahit anong masasamang salitang lipunan. Sa araw ng kasal, ang araw sa Manila ay mainit at dilaw na parang damit na ginawa ni Ana mismo. Hindi siya nagren ng puting gown, isang simpleng barot saya na kulay cream, mataas ang kwelyo, manggas hanggang pulso, mukha na masaya. Liwanag ng kagandahan na hindi ng kabataan kundi ng babaeng alam ang pupuntahan, pinili, at bakit. Kaunti lang ang bisita na mabibilang sa daliri. Ang may-ari ng bakery na pinagtatrabahuhan ni Ana ay dumating ng tahimik. Dala ang maliit na tsak. 2 dating kaklase ay nakatago sa gate na tinitignan ng hindi lumalapit dahil sa takot sa tsismis.
si Lolo Ramon ay nakabarong Tagalog na plansado mula kagabi. Tumayo siya sa tabi ni Ana, nangingini ang kamay ng iswat ang simpleng singsing na pila sa daliri niya, walang pari, walang ninong, isang tango lang na seryoso at mahipit na hawa na halos magluha. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na buhok na puti ay pumasok mula sa gate. Hindi niya tiningnan ang iba, lumakat ng direkta kay Lolo Ramon, kinuha mula sa bulsa ang isang lumang envelope. Ako ang dating kasamahan mo sa trabaho. Ito ang liham ng asawa mo bago siya namatay. Ibinigay sa akin na ibigay kung ikaw ay mag-asawa ulit. Ang hangin ay natigil. Lahat ay tumahimik, tanging tuno ng papel ng buksan ni Lolo Ramon. Ang sulat kamay na gusot ngunit pamilyar ay lumitaw, ang unang linya ay nagpabagsak sa katawan ni Lolo Ramon. Ramon, kung isang araw ay makakita kang babaeng marunong makinig, magbahagi at magpatawa sa iyo pagkatapos kan 60, sana ay huwag kang magdalawang isip. Alam ko na si Juan ay hindi katulad natin at naniniwala ako kung may sapat na kabutihan para maging kapareha mo, iyon ay karapat-dapat mahalin. Walang nagsalita. Si Lolo Ramon ay tinupi ang liham, mata na pula. Lumiko kay Ana at bulong, siya rin ay pumapayak na. Ang balita tungkol sa liham ay kumalat. Ang masasamang sismis ay nagsimulang tumahimik. Isang kapitbahay ay nagdalangang bibingka kinabukasan, sabi ng mahina, kahapon ay nakamali ako ngang salita. Talagang masaya ako na nakikita kong ngumingiti ulit si Lolo Ramon. Isang guro sa daycare ay tinanggap si Ana bilang assistant tapos ay sabi, basta mabuhay ng maayos, iyan ay sapat. Ang pag-ibig ay hindi maintindihan ng iba. Si Ana ay hindi umaasa na maintindihan ng lahat. Ngunit alam niyang nagbabago sila. Mula sa curiosity sa tahimik. Mula sa panlalait sa pag-isip ulit. Dahil kapag matibay ang pag-ibig, malinaw ang katotohanan, ang sismis ay kailangang sumuko. Gabing iyon, si Ana at Lolo Ramon ay makatabi bilang mag-asawa ng tunay. Hindi dahil sa passion, hindi rin para sa laman, dalawang pagod na kaluluwa lang na makatabi, natulog ng payapa. Kinaumagahan. Gumising si Ana na may suka. Akala niya ay dahil sa kinain kahapon. Ngunit pagkatapos kang 2 araw, patuloy ang suka at amoy ngang kanin na dati ay nakakaaliw ay nakakasuka na. Habang nahuhugas ng muha sa salamin, nakita niya ang sarili sa foggy glass. Muha na pagod, balat na maputla, ngunit may kakaiba. Isang hinala. Tahimik na kinuha ni Ana ang pregnancy test mula sa drawer, na bala niyang itapon ngunit naiwan, 2 pulang linya na malinaw, matindi at walang pagkakamali. Umupo siya sa gilid ng kama, nanginginig ang kamay, damdamin na halo-halo. Saya, alala, takot, ngunit higit sa lahat ay paniniwala. Ito ay isang buhay na dumating sa tamang oras, hindi pilit o resulta kundi regalo. Nang bumalik si Lolo Ramon mula sa hardin, nakita ang mukha niyang maputla, nag-alala agad, anong nangyari? Hinawakan ni Ana ang kamay niya, inilagay sa tiyan, may baby na tayo. Si Lolo Ramon ay natigilan, bibig na gumagalaw, ngunit walang salita. Maya-maya ay hinikpitan ang hawak, mata na luhaan. Salamat sa Diyos, salamat na nakita ko ang araw na ito. Gabing iyon, pumunta siya sa palengke para bumiling ng dahon ng malunggay, isang bundle ngangkong para sa sabaw, hinanap ang lumang libro ngang pag-alaga sa buntis mula sa yumaong asawa. Nagtrabaho siya sa paglulutong sabaw, sabi kay Ana na magpahinga ng maaga, huwag magpuyat at lalo na huwag magbasa ng social media. Dahil kinabukasan, ang balita na si Ana, asawa ni Lolo Ramon ay buntis ay kumalat sa buong barangay na parang apoy sa dayami. Mula sa dulongang eskinita hanggang sa dulo, nagsimulang magbulungan. Toto bang buntis? Diyos ko, 70 na siya tapos ganun pa rin. Sabi ko na, kinuha niya para sa pralang. Ngayon ay mag-aanak para siguraduhin ang mana. Matalino talaga. Narinig lahat ni Ana. Hindi dahil sa curious kundi dahil malakas ang bulungan. Kapag nagpunta sa palengke ay hindi na bulungan, direkta na. Isang beses ay tinitingnan ng tindera ng gulay, ang tiyan niya tapos ay sabi, tiyan na ganyan ay mahigit 2 buwan na ba?
Baka nung manugang pa ay nabuntis ng biyenan. Si Ana ay natigilan. Kamay na mahigpit sabak. Gusto niyang tumakbo, sumigaw, mawala, ngunit may humila sa kanya. Ang imahe ni Lolo Ramon na nag-iinit ng lugaw sa hating gabi, ang mahigpit na hawak kapag naririnig ang tibok ng bata, ang tingin sa tiyan na parang kayamanan. Hindi siya sumagot, tinitingnan lang ang babae tapos ay lumakat palayo. Gabing iyon ay hindi natulog si Ana, si Lolo Ramon rin. Umupo siya sa tabing kama, hawak ang kamay niya, boses na malalim, kung mahirap na masyado. Dadalhin kita sa iba, iwan ang barangay na ito. Ngunit umiling si Ana. Hindi, tumakbo ako sa buong kabataan ko. Ngayon ay gusto kong manatili. Mabuhay ng tama, sapat at toto. Kinabukasan ay nagpunta siya mag-isa para sa prenatal check-up. Nag-enroll sa birthing class sa health center. Kahit anong titik taas ang ulo niya. Kahit anong bulong sa likod, ngiti para sa bata sa tiyan. Dahil alam niyang ang batang iyon ay hindi mula sa pagkakamali kundi sa pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi kailangan ng pakilala ng iba, basta pinahahalagahan niya. Ang ultrasound machine ay nagbibip ng regular. Ang puting kwarto sa health center sa Quezon City ay natigil habang nag-flash ang imahe ng maliit na bata na gumagalaw sa loob ni Ana. Ito ang tibok ng puso, sabing doktor na nagturo sa kaliwang sulok na malakas ang tibok. Si Ana ay nakahiga ng tahimik, mukha na punong luha. Ang maliit na pusong iyon na nabubuhay at lumalaki ay patunay na ang buhay ay patas pa rin, may gantimpala sa matatapang. Hinawakan niya ang kamay ni Lolo Ramon, hindi siya nagsalita, inilagay lang ang kamay sa noo niya na parang mahabang haplos na hindi niya naranasan sa mahigit 10 taon. Ano ang pangalan ng baby? Tanong niya. Ngumiti si Ana, kahit lalaki o babae. Tawag ko ay Esperanza. Dahil naniniwala akong dumating siya dahil sa totoong pakiramdam ng puso. Pagkatapos ang check-up, dumaan sila sa palengke sa Cubao, bumili si Ana ang tela para sa maternity clothes, si Lolo Ramon ay pumili ang buto para sa nutritious na lugaw. Hindi nila alam na sa malayo ay may nakuhang litrato nila sa cellphone, mata na galit at punong plano. Gabing iyon, ang social medyang barangay ay sumabog. Isang anonymous account ay nagpost ng litrato ni na Ana at Lolo Ramon sa klinik. May caption na puno ng sarkasmo. Kakaibang kwento sa Manila. Biyenan na nakpakasal sa manugang, 70 na tapos hamak pa, ngayon ay mag-anak, hindi alam kung kanino. Sa ilang oras, ang post ay na-share ng mabilis, daan-daang comment na masama. Baka hindi sa matanda ang bata. Ginamit para sa pera at mag-anak, talagang scripted. Dapat imbestigahan ng pulis kung incest ba. Nabasa lahat ni Ana, walang luha ngunit masakit ang dibdib. Hindi dahil sa mura kundi dahil ang makumain ng sabaw nila dati ay unang nagbato. Si Lolo Ramon ay tahimik. Hindi siya gumagamit ng Facebook ngunit ang mga printout at screenshot sa messenger ay nabasa niya. Tinitingnan niya ng matagal ang litratong ninakaw, mata na malalim na parang nawala ang buhay. Si Juan iyan, sabi niya sa wakas, siya lang ang makakakuha sa ganyang anggulo at ganong kasama. Gabing iyon ay tinawagan ni Juan para tanggalin ang post. Si Lolo Ramon ay sabi ng matigas, madaling tanggalin ngunit ano ang kapalit? Ang boses ni Juan ay malakas, ang bahay sa gitna, isalin mo sa akin. At yung babae, paalisin mo. Panatilihin ang dangal ng pamilya, sulit naman. Si Ana ay nakatayo sa tabi na narinig lahat. Hindi siya nagulat kay Juan, ang pinakamasama ay naranasan na niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay sumagot si Lolo Ramon nang hindi inaasahan ni Ana. Bukas ay tatawag akong abogado. Ang bahay na iyan ay ibibigay ko kay Esperanza, ang apo ko sa hinaharap. Ikaw naman, mula ngayon ay patay ka na sa bahay na ito. Natapos ang tawag sa tahimik, ngunit sa loob ni Ana ay may lumalakas, malakas at malinaw. Hindi lang pag-ibig kundi paniniwala na ang nakaraan ay makakasakit ngunit hindi makakakontrol sa buhay kung tatayo ng tuwid. 2 araw pagkatapos, ang post na nagpanginig,
Hindi lumabas si Ana sa bahay. Hindi dahil sa takot kundi kailangan ng oras para huminga ng malalim para tumayo ng hindi sa galit kundi sa isip. Sa Manila ay may kaunting ulan sa hapon, hindi malakas ngunit sapat para magbukas ng bintana. Si Ana ay nakaupo sa harap ng salamin, nakayos ng buhok, naglagay ng kaunting lipstick tapos ay binuksan ang cellphone. Hindi siya pumunta sa Facebook, pumunta siya sa YouTube at Live. Walang nag-guide sa kanya kung ano ang sasabihin. Walang script, isang 22 taong gulang na dalaga lang, tiyan na kitang-kita, nakasuot ng maternity dress na kulay beige, nakatayo sa harap ng screen, tinitingnan ng direkta at nagsimulang makwento. Hello po sa lahat, ako si Ana, ipinanganak noong 2003. Ngayon ay nakatira ako kasama ang asawa kong si Lolo Ramon, na dati ay biyenan ko, at buntis ako, walang luha, walang reklamo, boses lang na mabagal at malinaw. Ang kwento ko ay hindi madaling pakinggan at naiintindihan ko. Ngunit kung may nakaranas ng pang-abusong asawa, pinilit na tiisin, nabuhay sa tahimik para lang panatilihin ang tinatawag na perpektong pamilya ay maintindihan bakit ako umalis. At kung may nakatakpong ang taong mas matanda sa akin ng halos 50 taon na nagbigay ng pasensya, lambot at kabutihan, ay maintindihan bakit ako nanatili. Ang live ay nakaroon ng daan-daang manonot sa unang 15 minuto. Ang comments ay unay punong emoji na tawa at galit. Ngunit nang ikuwento ni Ana ang pang-abuso ni Joanna, na dulot ng miscarriage, nabuhay sa takot sa bahay na akala ay masaya, na bago ang hangin. Hindi niya ako kinuha dahil sa kabataan ko kundi dahil ako ang unang naglagayng lugaw sa mesa niya nang walang hinihingi. Hindi ko siya minahal dahil sa pra kundi dahil kapag masakit ako, siya lang ang humawak sa kamay ko at sabi, "Umiyak ka lang." Naririnig ko. Tinapos ni Ana ang live sa isang salita lang, hindi ko kailangan na maniwala ang buong mundo. Sana lang may isa na nasaktan katulad ko, huwag magpatinak sa masasamang salita at mawala ang pagkakataon na mahalin ulit. Nang pinatay niya ang phone, mainit ito sa notifications, ngunit hindi niya binuksan. Tinanggal lang ang tali sa buhok, tiningnan si Lolo Ramon na nakaupo ng tahimik mula simula hanggang wakas, mata na luhaan na parang batang nakinig sa kanyang sakit. Hapon na iyon ay tumigil ang ulan, sa community group ngang, Barangay Tatalon ay unang beses na may comment. Hindi ako sumusuporta sa pag-ibig na may gap sa edad, ngunit kung ginagawa niyang masaya ang dalaga, bakit pa tayo tututol? Tapos ay isa pa? Ako rin ay nabugbog dahil nakdiborsyo ako. Nakikita ko kay Ana, sana ay matapang ako katulad niya. Kinabukasan, ang tindahan sa dulo ng eskinita na dating tumanggi kay Ana ay nakdala ng basket ng prutas. Ang may-ari ay sabi ng maikli, "Chuk-chuk para sa matapang na mommy." Hindi alam ni Ana kung ano ang darating na problema bukas. Ngunit alam niya ngayon ay nasabi na niya ang kailangan. Hindi sa iba, hindi hiniram, kundi sa sariling boses. Boses ngang batang babae ngunit hindi na mahina. 3 araw pagkatapos ng live ni Ana, isang lumang litrato ay kumalat sa social media. Litratong braso na may pasa ni Ana nung asawa pa si Juan, may caption na malamig. Tuwing binubagbog, ako mismo ang naglalagay ng ointment. Ang biyenan ay hindi pumigil dahil sabi ay mainitin ang anak. Ako ay tinuruan na ang babaeng may asawa ay dapat magtiis. Ang opinyon ay nahati. Kalahati ay nanlight pa rin sa kasal ni Ana at Lolo Ramon, kalahati ay nagsimulang magtanong tungkol sa naranasan niya. Ilang dating kapitbahay malapit sa lumang bahay ni Juan ay nagsalita. Nung manugang pa, minsan nakita kong tumakbo siya sa amin na umiyak, mukha na namamaga. Ngunit bumalik, siguro takot na walang matutuluyan. Isang post sa official page ng women's group sa Manila ay napublish. Walang karapatan na bagbugin ang babae kahit sa anong dahilan at walang dalaga na dapat parusahan dahil sa pagtindik para sa sarili. Kasabay nito, isang tawag mula sa barangay police kay Lolo Ramon, ang boses na opisyal ay mahinahon. "Hello po Lolo Ramon, natanggap namin ang lumang reklamo mula kay Ana.
Kahit matagal na ay may bagong ebidensya kaya sisimulan ulit ang investigasyon. Si Lolo Ramon ay natigilan tapos ay sabi, "Salamat po, sapat na ang hirap niya." Kinabukasan, si Juan ay tinawag sa opisina. Siya ay mayabang pa rin na walang makakagalaw sa kanya. Dahil lahat ay problema sa pamilya, siya mismo ang nahulog hindi binugbog. Ngunit hindi madali ngayon. Isang recording na ibinigay ni Ana, boses ni Juan sa isang gabing lasing, umamin na binukbo ang asawa dahil matigas ang ulo. Ma-text na pananakot, pilit na aborsyon mula sa dating numero niya. At lalo na, kopyang medical record ng sugat na itinago niya dahil sa hiya, ngayon ay inilabas sa liwanag. Si Lolo Ramon ay hindi sumali sa anumang meeting. Pumili siyang umupo ng tahimik sa branda, hawa ang kamay ni Ana, tingin na malayo ngunit matibay. "Hindi ako maghihiganti para sa iyo," sabi niya. "Gusto ko lang na mabuhay ka ng malinis, walang takot." Hapon ay may text mula sa abogado kay Lolo Ramon. Ang investigasyon ay nagsimula ulit sa dating domestic violence. Sa kasalukuyang ebidensya, posibleng mabigat na administrative o criminal charge kay Juan kung may dagdag na saksi. Si Ana ay nakaupo nang matagal pagkatapos basahin ang text. Hindi siya masaya, hindi rin hahaya. Magaan lang ang dibdib dahil sa wakas ay dumating ang hustisya, kahit let ngunit hindi absent. Gabing iyon, sa mali na kwarto, niyakap ni Ana ang tiyan habang katabi si Lolo Ramon. Buho niya na nakalugay sa unan, mata na nakatingin sa kisame. Hinaplos ni Lolo Ramon ang buho niya, tanong ng mahina, "Natatakot ka ba?" Umiling si Ana, "Hindi, mula nang makaroon ng bata, hindi na ako natatakot, alam kong hindi na ako mag-isa." Sa labas ay may kaunting ulan. Sa Manila sa gitnang Abril, ang araw ay mainit na parang hani. Ngunit umagang iyon, sa maliit na kwarto na may bubong na yari sa yero sa eskinita sa Quezon City, nagsimulang maramdaman ni Ana ang pananakit sa ilalim ng tiyan. Naintindihan niyang dumating na ang oras. "Lolo," tawag niya ng mahina, hawak ang silya. "Siguro ay ito na." Si Lolo Ramon na dati ay kalmado ay biglang nagpanik. Tinawag niya ang taxi. Nanginginig ang kamay sa pegbatan ng shirt tapos ay lumingon, alam na papasok siya sa isang bagay na hindi pa naranasan sa buhay. Sa tabi ng babaeng mahal niya habang nanganganak. Sa ambulance, si Ana ay nakahiga ng pahiga, pawis salig. Hindi siya sumigaw, huminga lang ng mabagal, mata na nakapikit. Si Lolo Ramon ay nakaupo sa tabi na hawak ang kamay niya, dulong ng daliri na basa ng pawis. "Walang problema, anak," bulong niya. "Nandito ako." Ang ospital sa Quezon City ay tinanggap sila ng mabilis sa OB ward. Si Ana ay dinala sa labor room. Si Lolo Ramon ay nakatayo sa labas na paikot-ikot na parang bagong ama na unang beses na maghintay sa isang maliit na buhay. Sa hallway ay nagbulungan ang nurses. "Sino ang matanang iyon? Tatay ba ang dalaga?" Narinig ko na asawa daw niya. "Totoo ba?" Ngunit sa halip na manglait ay huminga lang sila ng malalim at tango. Dahil ang buong ospital ay nanot ng life niya dati. Ang kwento ay hindi na shocking. Ito ay bahagi na lang ng buhay tulad ng paglabas ng bata. Malapit na tanghali. Bumukas ang pintong labor room. Isang doktor na middle-aged ay lumabas, tinanggal ang mask at ngumiti. Lalaki, 3.2 kilogram, malusok ang ina at anak. Si Lolo Ramon ay natigilan, hindi nagsalita, chinek lang ang dalawang kamay sa dibdib na parang dasal ng matanda, mata na pula. "Ano ang pangalan para sa record?" tanong ng doktor. Si Lolo Ramon ay lumingon sa pinto, sabi ng mahina, "Miguel," ibig sabihin ay liwanag na payapa. Nang pinayagan na pumasok, si Ana ay yakap ang bata, hindi pa ganap na malakas, ngunit mata na puno ang pagmamahal. Ang batang mapula ay nasa dibdib niya, maliit na kamay na nakahawak sa damit ng ina. "Kamay niya ay katulad mo?" ngiti ni Ana, matibay at mainit. Si Lolo Ramon ay umupo, mahinang hinalikan ang nungang bata. Sa sandaling iyon, walang naalala anggap sa edad, walang iniisip na sismis,
tanging larawan ng pamilya na simple at payapa. Hapon na iyon, ang lokal na diaryo ay nagpublish ng maliit na balita. Ang kwento ng batang dalaga na matapang na nagbahagi ng bagong buhay pagkatapos ng abusive marriage ay nag-anak na ng malusok na lalaki. Ang event ay pinansin at na-share bilang simbolo ng pag-asa at lakas. Isang comment na popular sa ilalim. Ang buhay ay hindi laging tama o mali, mahalaga ay kung paano nabubuhay pagkatapos ng sirang, ang dalagang iyan. Sa tingin ko ay nanalo siya. Gabing iyon, ang Manila ay mahangin ng walang ulan o ingay. Sa kwartong ospital, dilaw na ilaw, yakap ni Ana ang anak sa dibdib. Si Lolo Ramon ay katabi na nakapikit. Sa hallway ay may iyak ng bata, tunog ng cart. Ngunit sa kanila ay payapa lang. Si Ana ay nagpapatulog ng bata nang tumunog ang phone. Unknown number. Nagdalawang isip siya tapos ay sinagot. Ana ba ito, anak? Isang segundong tahimik. Parang nagelo ang isip niya. Tapos ay narinig niya ang kanyang hininga. Nanay sino? Tanong na mahina na parang hininga. Sa kabilang linya ay boses ng babaeng taga-probinsya. Hindi matanda ngunit paos at nanginginig. Ako ang nag-iwan sa iyo sa gitnang simbahan noong bagong buwan ka pa lang. Ang kwarto ay parang nagelo. Si Miguel ay natutulog ng mahimbing sa kamay ni Ana ngunit siya ay pakiramdam na ang katawan ay bumaksak. 3 araw pagkatapos. Sa maliit na kapehan malapit sa Quezon Avenue, nakaupo si Ana sa harap ng babaeng 50, mukha na payat, buhok na tinina na brown na kupas, sa kamay ay bracelet na jade na luma, katulad ng ibinigay ng parikay Ana noong 14 siya. Alam kong hindi ako karapat-dapat na tawaging nanay. Ang babay ay bulong, mata na hindi makatingin ng direkta. Iniwan kita dahil mahirap noon hindi kayang buhayin. Ang ama mo ay masama. Natakot akong mabuhay ka malapit sa kanya ay mamatay ka ng dahan-dahan. Si Ana ay tahimik. Ang nga taon na ulila, ang panunukso nga kaibigan dahil walang pamilya, ang nga gabing umiyak sa atik ng simbahan, lahat ay bumalik. Minsan ay nanumpa siyang hindi magpapatawad. Ngayon ay ang totoong nanay ay nakaupo sa harap, nanginginig na parang bata, mata na puno ng pagsisisi. Bakit ngayon lang hinanap mo ako? Tanong ni Ana nang walang bigat o lambot. Ang babay ay kagat ang labi, kinuha mula sa bag ang lumang diaryo. Binuksan sa pahina na may litrato ni Ana na yakap ang anak, katabi si Lolo Ramon. Dahil sa artikulong ito, ang makapitbahay ay nagpakita sa akin na parang si Ana iyan ang iniwan mo dati. Nakita ko ang litrato. Alam kong ikaw iyon. Si Ana ay tinitingnan ng matagal ang mata na iyon. May gumalaw sa dibdib niya. Hindi pagpapatawad o galit, mainit na kakaiba nga katotohanan na hindi tinuro sa kanya kung paano harapin. Nang ikwento ni Ana lahat kay Lolo Ramon, tango lang ng mabagal tapos ay sabi, hindi mo kailangang magpatawad agad, ngunit huwag hayaan ang galit na magdesisyon sa hinaharap. Ang nanay mo ay nagdala at nanganak sa iyo. Gabing iyon, nagluto si Lolo Ramon ng adobong manok unang beses mula nang manganak si Ana. Tahimik na nilagay sa 2 plato. Isa kay Ana, isa sa babaeng iyon. Aling Carmen, ang pagkain ay walang salita. Tanging tunog ng kutsara sa plato at oingang Miguel sa duyan. Biglang umiyak si Aling Carmen, pwede ba akong yakapin ang apo kahit saglit? Nakdalawang isip si Ana tapos ay tango. Nanginginig na binuhat ng matanda ang bata, labi na nakakagat. Ang payat na kamay ay nanginginig ngunit mahigpit ang yakap. Iyon ang sandali na unang beses na nakita ni Ana ang nanay na hindi bilang taong umalis kundi bilang nanay na natakot, walang magawa at ngayon ay sinusubukang itama. Gabing iyon, nang matulog na ng mahimbing si Miguel, nakaupo si Aling Carmen sa beranda kasama si Ana. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa payat na kamay ng nanay na matagal nang nawala sa buhay niya. Pagkatapos ng maraming taon na tahimik, sa wakas ay nagsalita. Noon ay 20 lang ako, maganda, bata at tanga. Tinitingnan ng malayo, boses na mababa, ang ama mo. Siya ang unang lalaking minahal ko. Mas matanda siya sa akin ngang halos 20 taon, may-ari ngang carpentry shop sa gilid ng Manila.
Akala ko ay totoong mahal niya ako hanggang nabuntis ako, lumingon si Ana, kamay na mahigpit sa damit, hindi dahil sa galit kundi isang uri ng gulo, ang kwento ay katulad ng buhay niya. Hindi niya itinanggi kami ngunit buhay sa kanya ay buhay sa takot. Siya ay seloso at marahas, at tuwing lasing, ay binubagbog ako hanggang pasa. Noon ay bagong buwan pa lang ako sa pagkatapos manganak. Binugbog niya ako, ibinuhos ang lugaw sa sahig. Yakap ko ikaw at tumakbo sa ulan ng walang patutunguhan. Nang hina ang boses niya, isang luha na bumaksak sa kamay. Dinala kita sa gitnang simbahan. Lumabas ang pari, sinabi ko lang na iligtas mo siya. Tapos ay tumalikot ng hindi lumingon. Tahimik, tanging ingay ngang insekto sa gitna ngang mainit na Manila. Hindi nagsalita si Ana, mata na nakatingin sa anino ng nanay. Umalis ako para magtrabaho, maging katulong, lumakat sa iba't ibang lugar. Taon-taon ay bumabalik ako sa simbahan, nakatayo mula sa malayo, hindi pinayagan ng pari na makita kita, takot na malilito ka, sapat na sa akin na malusok ka. Huminga ng malalim si Ana. Bakit hindi mo ako iniligtas sa kasal na iyon? Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa kanila? Tanggo ng luhan si Aling Carmen. Alam ko pagkatapos marinig na nag-asawa ka kay Juan, nag-imbestiga ako, alam kong nabubugbog ka, masakit sa akin, ngunit anak, ako ay taong hindi nailigtas ang sarili, paano pa kita? Natakot akong matuklasan, natakot sa ama mo na buhay pa ako, natakot sa lahat. Si Ana ay tinitingnan ang nanay, luha na tumulo ng hindi namamalayan. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang babaeng bagong nanganak, hindi rin ang manugang na nagpakasal sa biyenan, kundi isang batang naririnig ang parte ng kanyang buhay na pinutol. Akala ko ay matatak ako, akala ko ay napatawad ko na ang nakaraan, ngunit lumalabas na kailangan ko pa rin ang nanay. Si Aling Carmen ay umiyak ng malakas, sumandal sa balikat ni Ana na parang taong pinayagan ng bumagsak pagkatapos ng maraming taong pagtitiis. Si Lolo Ramon ay nakatayo sa loop na tinitingnan ng tahimik. Sa mata niya ay hindi lang katahimikan ng matanda kundi ang sakit ng isang ama, asawa, saksi sa hirap na dinalang ng dalawang mag-ina. Kinaumagahan, binuksan ni Ana ang aparador para kunin ang lumang scarf mula sa pari, may nakakabit na maliit na papel, sulat na blaret, mabuhay ng mabuti, anak. Ibinigay niya sa nanay ang papel, tinitingnan nila pareho, walang salita, ngunit alam nilang ang cycle ay natapos. Nagawa niya ang hindi nagawa ng nanay, lakas na umalis, tumindig at magpatuloy. Hapon na iyon, ang bahay ni Lolo Ramon ay may bisita bigla, isang matandang lalaki na buhok na kulot, matangkad, mukha na katulad ni Lolo Ramon na nagulat ay bumaba mula sa taksi, tinitingnan ang bahay ng may pagtataka at emosyon. Si Ana ay yakap si Miguel nang makita siya, lumayo ng kaunti. Si Lolo Ramon ay lumabas, natigilan tapos ay sabi, Kuya Jose, kapatid ko, ngumiti ang lalaki sa broken Tagalog. Matagal na. Si Jose ay nakababatang kapatid ni Lolo Ramon na nanirahan sa Amerika mula pa noong kabataan. Halos 40 taon na hindi umuwi, narinig ang balita na ang kuya ay nagpakasal sa dating manugang at may anak. Hindi niya sinabi, nakbook lang ng tiket, hindi para punahin kundi para intindihin. Ang hapunan ay magaan. Ikinuwento ni Jose ang buhay sa Amerika, tinanong ang apo, tiningnan si Ana ng mabait, ngunit hindi naitago ang doubt sa mabilis na tingin. Nang natulog si Miguel, nagayin si Joseng wine, inanyayahan sina Lolo Ramon at Ana sa bakuran para mag-usap. Tapos ay sabi ng direkta, alam mo ba ang sinasabi ng tao? Sa Amerika kung 70 ang lalaki na nagpakasal sa 22, hindi rin madali tanggapin ng mundo. Ngunit ang nagpapatahimik ay kung totoong masaya kayo at walang nakaraan na hindi nalutas, si Ana ay tahimik. Si Lolo Ramon ay ngumiti ng pilit. Jose, naisip mo ba na dalhin ang dalaga at apo sa Amerika? Doon ay sigurado ang future ni Miguel. Si Ana ay bata pa? Naisip mo ba pagkatapos mong maging mahina, sino ang mag-alaga sa buong buhay niya? Sa pagkakataong ito ay nagulat si Ana. Ito ay naisip niya ngunit hindi nasabi. Si Jose ay tinitingnan siya ng direkta. Wala akong anak.
Gusto kong ampunin ng legal si Miguel. Kung sasang-ayon kayo, maari kong i-sponsor kayo sa Amerika. Bagong buhay, kaunti ang sismis, maraming oportunidad. Ngunit si Lolo Ramon ay hindi makakasama dahil sa papeles, dahil sa edad, ang hangin ay naging mabigat. Si Lolo Ramon ay tinitingnan si Jose ng matagal, si Ana ay yumuko, na hawak ang damit. Tapos, ay sabi ni Jose ang huli. Hindi ko pinipilit, ngunit bilang kapatid. Gusto ko ang mabuti para sa iyo at bilang taong lumaki sa kalungkutan. Ayaw kong maranasan ng bata ang sugat mula sa bibig ng mundo. Gabing iyon, pagkatapos umalis si Jose, nakaupo sina Ana at Lolo Ramon sa dilim na malambot. Si Ana ay nagsalita muna, "Kung alis ako kasama si Miguel, magagalit ka ba?" Si Lolo Ramon ay tiningnan ang bakuran tapos ay umiling, "Wala kang dapat ikahiya. Ang magulang ay hindi hawak ang anak ng buo kundi bigyan ng mas mabuting lugar. Basta bawat taon ay magpadala kang litrato, isang tawag." Sapat na iyon. Niyakap siya ni Ana, luha na tumulo. Hindi siya makapagsalita dahil unang beses na nasaktan ang dibdib niya ng ganito sa pagpili sa pagitan ng kaligayahan at taong nagbigay ng mundo sa kanya. Ang langit sa Manila ay umulan. Ang unang patak ng tagulan ay tumunog sa bubong na luma. Tumama sa bawat gulo sa dibdib ni Ana. Nakaupo siya sa tabi ng duyan ni Miguel, daliri na naglalaro sa bracelet na ibinigay ng nanay. Gabing iyon ay hindi natulog, sa isip ay ang malayong Amerika, si Jose na mabait ang mata, future ni Miguel at si Lolo Ramon na tahimik ng walang reklamo, tahimik na pumasok siya sa kwarto niya. Ang aninong tandang ama ay nakahiga ng pahiga, ulo sa brasong payat. Sa mesa ay tasang saan na mainit pa na parang bagong idlip lang si Ana ay alis na. Ngunit natigil ang mata sa isang papel na nakatupi sa ilalim ng unan niya. Ang pamilyar na sulat ay lumitaw nang buksan niya, liham na sinulat niya para sa kanya siguro sa gabing walang tulog. "Anak ko, kung binabasa mo ito, siguro ay nalilito ka at humihingi akong sorry dahil hindi ko nasabi ng buo sa salita. Alam mo ba, mula nang ipanganak si Miguel, nabuhay ako ulit, ngunit alam ko rin na nasa dulo ako ngang burol hindi dahil sa edad kundi dahil ayaw kong hawak ka sa maliit na mundo. Ako ay naging selfish, hinawakan ka sa awa, sa akalang pag-alaga. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na ang pagmamahal ay pagpapaalis hindi pahawak. Umalis ka kung sabi ang puso." Si Jose ay mabait. Ang Amerika ay hindi perpekto ngunit kaunti ang titig. Maraming chance at karapat-dapat si Miguel sa simula na walang dumi mula sa sismis. "Kung maari, itago ako sa puso mo bilang taong nakpayong sa iyo sa ulan." Iyan lang. Si Lolo Ramon. Si Ana ay hinikpitan ang liham sa dibdib. Umiyak siya ng walang tunok, labi na nanginginig. Kinaumagahan, nang dumating si Jose, si Ana ay nakatayo sa beranda. Barot saya na puti, buhok na nakatali, mata na namamaga pa. Si Miguel ay yakap ni Aling Carmen sa loop, si Lolo Ramon ay nakaupo sa mesa na naghahanda ang tubig para sa kapatid. "Inihanda ko na ang papeles," sabi ni Jose. "Kung gusto ni Ana na umalis, ayusin ko." Ngunit tango si Lolo Ramon nang walang sabi. Lumakat si Ana, boses na mabagal ngunit matatag. "Salamat po, Tito. Ngunit pinapayagan ninyo akong manatili." Pinili kong manatili sa tabi niya dahil tiniis ko ang buong buhay na sismis. Gusto kong lumaki si Miguel na alam na ang ama ng nanay niya ay matapang na nabuhay, nakmamahal at nagiging responsible. Si Jose ay tahimik tapos ay ngumiti. "Kung ganun ay hindi ako alis. Mananatili akong ilang buwan. Gusto kong maging tunay na tito." Si Lolo Ramon ay tinitingnan si Ana. Mata na basa. Walang paalam, walang pag-alis, tanging pamilya na unti-unting nakikita ang tunay na anyo. Hapon na iyon, ang araw sa Manila ay puno ng liwanag. Si Miguel ay naglakat ng una sa bakuran, hawak ang kamay ni Lolo Ramon. Mga pang malambot ngunit matibay na parang pinili ni Ana. Tulad ng paibig na walang pilit, walang papel, kailangan lang mang paniniwala, pagmamahal, at damdamin ng tao. 3 buwan pagkatapos ang desisyon na manatili,
Binuksan ni Ana ang maliit na bakery na nakatago sa daan sa Quezon City, kung saan abala ang tao tuwing umaga. Pinangalan niyang Sibol na may pag-asa na lahat ay makakapagsimula ulit mula sa maliit, mula sa pagmamahal na walang kondisyon. Si Miguel ay tumatawag ng lolo tuwing makikita si Lolo Ramon. Si Jose ay nanatili pang isang buwan tapos ay umuwi sa Amerika. Ngunit regular na nagpapadala ng liham, regalo at maikling encouragement sa Tagalog na hindi perpekto. Samga araw na maulan, nakaupo si Ana sa bintana na nagbabasa ng liham tapos ay ngumingiti mag-isa, dibdib na payapa. Ang bakery na Sibol ay lalong dumadami ang customer. Siguro dahil masarap ang tinapay, siguro dahil sa ngiting may-ari na bata, siguro dahil yakap niya ang anak habang nagbebenta. Isang imahe na maganda at nakaka-curious. Tapos isang Sabado, hapon nang naglilinis si Ana, ng mesa, pumasok ang isang lalaki. Sweet na madilim, matangkat na payat, buhok na medyo puti at mata na napagulat sa kanya. Tiningnan niya ang paligid tapos ay lumakat sa counter. Bigyan mo akong pandesal, kung may natira. Si Ana ay natigilan. Kilala niya ang boses na iyon. Kahit 3 taon na, ang lumipas ngunit ang boses ni Juan, dating asawa ay parang karayom sa dibdib. Kagat niya ang labi, yumuko. Wala po kaming pandesal? Si Juan ay nag-angat. Nagulat tapos ay mata na kumikislap ng gulat at gulo. Ana, ikaw ba talaga? Hindi sumagot si Ana. Naghayin lang ng tubig. Hindi ko inaasahan na nandito ka pa sa Manila. Narinig ko na nagpakasal ka sa tatay ko. Tapos nakaanak. Alam ng lahat iyan. Ano ang tanong mo? Sabi ni Ana nang may lamig. Si Juan ay tinitingnan ang kamay niya, walang singsing, ngunit ang nagpatahimik sa kanya ay ang mata na hindi na ang Ana na natatakot dati. Ngayon ay matatak na babae, lumabas sa masakit na kasal at tumayo ng mag-isa. Sorry. 2 salita na bumaksak na parang huling patak ng ulan. Huli na. Walang lasa. Nang nawala ang unang baby ko, nasaan ka? Nang lumabas ako sa bahay na walang dala, sino ang nagbigay ng tubig? Ngayon sorry, ano ang gagawin ko? Si Juan ay nabara. Maya-maya ay yumuko lang, inilagay ang pera sa mesa. Huwag na ibalik, bilang kaunting bayat sa mali. Lumakat siya, ngunit nang hawakan ang doorknob, sabi ni Ana, dapat bumalik ka at bisitahin ang tatay mo. Hindi niya sinasabi, ngunit alam kong hinihintay ka niya. Si Juan ay lumingon ng gulat. Unang beses pagkatapos ang maraming taon na walang galit sa mata ni Ana, payapa lang na nawala niya. Gabing iyon ay umuwi ng late si Lolo Ramon. Ikinuwento ni Ana ang pagdaan ni Juan sa tindahan. Umupo siya ng tahimik tapos ay sabi, matanda na ako, hindi umaasa sa patawat ng anak, gusto lang na bumalik siya. Tango si Ana, naintindihan niya, hindi lahat ng nakaraan ay mabubura, ngunit makakapili ang tao kung paano harapin at lampasan sa pagpapatawad. Kinabukasan, sa harap ng tindahan na Sibol, isang buket ng sampagwita na puti ay inilagay ng maayos kasama ang maliit na papel. Wish you always happy. Salamat sa pagpapatawad. Kahit walang pirma ngunit alam ni Ana kung sino. Ngumiti siya, sa buhay na ito ay may dumating para mahalin, may dumating para saktan, ngunit may umalis para maging matatag ka. Umagang iyon, habang naglilinis si Ana ng signboard sa harap ng tindahan na Sibol, bumaba ang isang batang babae mula sa motorsiklo, mabilis ang kilos, mukha na maliwanag at mata na puno ng kabutihan. Ate Ana ba kayo? Ngiti ng maliwanag. Ako po ay reporter mula sa local TV sa Manila. Gumagawa kami ng program na Women of Inspiration. May nag-nominate sa inyo. Si Ana ay nagulat. Ako? Opo. Walang pangalan ang nominator ngunit sinabi na kayo ay matapang na babae na lumampas sa prejudice nagpalaki ng anak mag-isa at nagtayo ang sariling negosyo. Gusto namin kayong interview. Si Ana ay nalilito. Hindi niya kailangan ang spotlight, lalo na ang atensyon. Gusto lang niya ngang payapang buhay na sapat para sa anak at makita ang ngiti ni Lolo Ramon tuwing hapon. Huwag mag-alala, hindi namin ibubunyak ang personal kung ayaw mo.
Simpleng kwento lang ng single mom na lumaban. Kinuha ng dalaga ang draft, 5 minutong recording sa tindahan, maaring ay cut kung kailangan. Si Ana ay tahimik ng matagal tapos ay tango ng mahina. Ang recording ay simple. Si Ana ay nakatayo sa likod ng counter na gumagawa ng tinapay, nagbahagi ng maliit na bagay tungkol sa journey niya. Sabi niya lang, "Dati ay babae akong tinitingnan ng may awa. Ngunit nang gumawa akong sariling halaga, nagsimulang tawagin akong matatag, hindi ko tinatanggap. Ako ay nanay lang tulad ng iba." Ang episode ay na-air sa local channel sa Sabado gabi. Una ay kaunti lang sa barangay ang nakakilala ngunit ang imahe ni Ana na yakap ang anak, kamay na punong harina, maliwanag na matahabang na kwento tungkol sa tindahan, kumalat ng malakas sa social media. Pagkatapos ang 2 araw, ang clip ni Ana ay top trending, ngunit kasama ay halo-halong komen. May pumuri sa lakas. May naghanap ulit ng nakaraan. Ito ba yung manugang ni Lolo Ramon? Sabi ay nakpakasal sa biyenan. Anong klaseng inspiration? Nabasa ni Ana ang bawat isa, isang panig ay paganga, isang panig ay sismis na handang lumunok. Nalungkot ang dibdib niya. Ngayong araw ay kakaunti ang customer sa tindahan. Isang regular na customer ay dumating ng tahimik para bumili ng tinapay. Huwag kang malungkot. May taong ipinanganak para mangusisa. Ngunit ang totoong mabubuti ay naiintindihan nila. Hindi nila kailangang alam kung sino ka dati. Basta alam na mabuting nanay ka ngayon. Gabing iyon, inilagay ni Lolo Ramon ang lumang litrato sa mesa na litrato niya na nayakap si Miguel sa birthday. Siya ay katabi ng ngumingiti ng mabait. Natakot ako na masasaktan ka. Ngunit ngayon ay mas matatak ka kaysa inaakala ko. Kung gusto mong umalis sa program o magpatuloy ay nasa likod mo ako. Nakangat si Ana, mata na kumikinang. Ayaw kong maging famous, Lolo. Ngunit kung may isa doon na nasa sitwasyon ko dati ay gusto kong malaman nilang hindi sila mag-isa. Hindi nagsalita si Lolo Ramon, hinaplos lang ang balikat niya. 3 araw pagkatapos, sumulat si Ana ng liham sa TV station. Pumapayak akong lumabas ulit sa kondisyon na ikwento ko ang totoo, walang itago, walang paligwi-ligoy. Kung tawagin akong inspiration ay gusto kong marinig nila ang sakit at journey ngang pagtindig. Ako si Ana. Dati akong manugang. Nagpakasal ako sa biyenan at pinili kong gumawa ulit ng buhay sa pag-ibig, hindi sa pagtakas. Ang ikalawang recording ay ginawa sa maliit na space, mainit para sa speaker na hindi pakiramdam na hinuhusgahan, formal para sa listener na alam na nakikinig sila sa mahalaga. Hindi skandal kundi katotohanan na dating binago. Si Ana ay nakaupo sa harap ng host, isang middle-aged na babae na mata na malambot, kamera on, liwanag on ngunit ang studio ay tahimik na parang naghihintay sa hindi inaasahan. Ang host ay nagsimula ng may confession, hindi namin kayo inimbita para ay dissect ang personal kundi para makinig dahil kung hindi ikukwentong involved ay mananatiling sismis lang. Tango si Ana ng malalim na hininga tapos ay nagsimula. Ako si Ana. Ipinanganak noong 2003, lumaki sa Manila. Sa 19, nagpakasal ako sa lalaking mas matanda ng 2 taon na si Juan. Dun, nagsimula lahat. Ang boses niya ay steady, walang drama, walang luha. Ikinuwento ang malamig na kasal, ang araw na tinatrato bilang katulong biyenan, ang unang pagbubuntis na nawala. At ang gabing lumabas siya sa bahay na, yakap ang tiyan na mahigit 1 buwan nang walang mapupuntahan. Si Lolo Ramon, biyenan ko nun ay nasa Amerika. Narinig ang balita ay umuwi, hindi ko balak manatili, ngunit siya ang nagbigay ang unang mainit na gatas pagkatapos ang maraming araw na gutom. Unti-unti, inihanda niya ang kama, naglaba, nagluto. Ako nun ay 20, ay unang beses na nakita sa mata niya hindi awa kundi respeto. Ang host ay tanong ng mahina, kailan dumating ang damdamin? Si Ana ay tinitingnan ang kamera walang eksaktong petsa. Alam ko lang na ang babaeng dating malamig ang asawa, hindi hinahawakan ang pagkain na may karne,
narinig na parang basura ka, may intindihan ang halaga ng hawak sa kamay kapag tumatawid. Nang pakain na niluto niya at hinihintay akong umuwi para kainin ng sabay, tapos ay nagmamahal ako. Hindi dahil siya ay ama ng sino kundi dahil siya ang tanging lalaki nun na hindi ako nakita na maliit at kawawa. Sa labas ay milyon ang nanonood sa livestream sa social media, ang unang comments ay sumabog. Umamin siya, hindi makapaniwala. Ito ba ang inspiration? Ngunit ang ikalawa ay nagsimula. Pakinggan mo na ang kwento niya. Naiyak ako dahil matapang siya isang babae na pumiling pagmamahal ng buhay. Sa wakas ng recording, hinawakan ng host ang kamay ni Ana. Alam mo ba? Ginawa mo ang matapang na bagay, hindi lahat ay makakapangalan sa sakit nila. Gabing iyon, umuwi ng late si Ana. Si Lolo Ramon ay pinatulok na si Miguel ng maaga. Tinawagan si Aling Carmen na sabi ngayon ay umiyak ako. Hindi dahil sa awa kundi dahil sa respeto sa iyo. Kinabukasan, hindi inaasahan na nangyari. Ang representative mula sa non-profit para sa single moms sa Quezon City ay pumunta kay Ana. Gusto nilang gawing ambassador siya para sa campaign na Dare to Live True, Dare to Love sa buong taon. Nagulat siya, hindi ako sapat na magaling. Ate, hindi kailangan magaling, kailangan lang toto at mas toto ka kaysa marami na nasa TV. Nag-angat si Ana sa langit ng Manila na buhaw. Sa wakas pagkatapos ng lahat na pasa, sakit at sismis, may naiwan siyang hawak. Karapatan na magmamahal bilang tao, hindi bilang anino ng nakaraan. Ang sharing session na pinamagatang Journey Through Pain ay ginanap sa maliit na hall sa gitna ng Quezon City. Mahigit 100 ang nakregister, karamihan ay babae, may single, may sirang, may nalilito sa tama at masaya. Si Ana ay nakatayo sa likod ng stage, nakasuot ng long dress na kulay green, hawak ang lumang notebook na sinulat niya sa isang linggo, sa tabi ay si Lolo Ramon, may tungkot na ngunit maliwanag ang mata. Nalilito ka ba? Tanong niya. Boses na malalim. Hindi Lolo, may isang takot lang ako. Ano? Takot na may pumasok at hindi ko alam kung paano harapin? Tiningnan niya siya, mata na naiintindihan ng walang tanong pa, dahil alam niyang ang nakaraan ni Ana ay laging may imahe ng isang babae, ang pinakamalupit na nagsalita, nabigayng sampal, na masakit at ang tanging hindi kayang galitin ni Ana, dating biyenan. Nang lumabas si Ana sa stage ilaw na malambot, tiningnan niya ang unang row at ang puso niya ay natigilan. Nandun siya, nakasuot ng barot saya na blue, buhok na nakapusot, muha na hindi na matigas katulad dati. Nakaupo ng tuwid, tingin sa stage, walang iwas, walang gulat, ngunit walang ngiti. Si Ana ay lumunok, nagsimula. Hello sa lahat. Ako si Ana. 22 taong gulang, naging asawa, naging nanay, naging manugang at ngayon ay simple lang na babaeng nabubuhay ng toto. Ikinuwento niya ang mga baksak, ang mga pag-alis sa gabi, ang tingin ng lipunan ng malaman na nagpakasal siya sa biyenan at kung paano niya binuo ang bagong buhay na hindi perpekto ngunit toto para hindi yumuko. May nagtatanong kung sulit ba? Hindi ko masagot agad. Ngunit ngayon na tinitingnan ulit, alam kong kung pipili ulit ay pipili pa rin akong magmamahal. Dahil ang pag-ibig ang tanging hindi ako ginawang mapait. Ang hall ay tahimik, tapos ay may mahinang palakpak tapos malakas. Pagkatapos ng talk, marami ang lumapit para makipagkamay kay Ana. May umiyak, may ngumiti, may hawak lang ng mahigpit ng walang salita. Ngunit ang taong pinansin ni Ana mula simula ay hindi pa umalis. Nakatayo siya sa sulok na hindi lumalapit, hindi tumalikod. Lumakat si Ana, makaharap sila pagkatapos ng maraming taon. Kamusta ka? Tanong ng Nay ni Juan. Ang tawa na iyon ay unang beses pagkatapos ng matagal. Tiningnan siya ng matagal tapos ay tango ng mahina. Hindi ko inakala na tatayo ka ng ganito. Akala ko ay mahina ka, natakot ako, natakot na mas matatak ka kaysa sa akin kaya nagalit ako. Si Ana ay natigilan, mata na masakit. Hindi niya inaasahan ang pagpapatawad. Ngunit ang salitang iyon ay unang beses na umamin ang matanda ng toto sa kanya.
Ngayon ay hindi pa ako sanay na ikaw ang asawa niya. Naintindihan ko, hindi mo binibigay ang blessing ngunit tumigil ka sa galit. Hapon nang umalis sila sa hall, sabi lang niya, kung kailangan ng tagabantay ng bata kapag busy, kaay tawagan mo ako. Walang dramatic na reconciliation, walang yakap na iyak, ngunit iyan ay sapat para sa ending. Gabing iyon, nakaupo si Ana sa kwarto na nagsusulat ng huling linya sa notebook. May bagay na hindi kailangang intindihin agad. Basta sapat ang paniniwala at magpatuloy. Isang nanay na dating galit sa akin, ngayon ay nagbabantay ng apo. Isang lalaki na dating biyenan ko, ngayon ay kaibigang matanda na hindi maaring wala. At ako, dating tinawag na kahihiyan, ngayon alam na hindi na ako anino ang sinoman. Ako ay ako mismo, taong pumili na mabuhay sa totoong pag-ibig. Ang kwento ni Ana ang batang 22 taong gulang na lumampas sa prejudice, sakit at bagyo ang opinyon para mabuhay ng totoo sa puso. Niya ay hindi lang personal na journey kundi salamin sa buhay ng maraming babae doon na hinusgahan dahil sa ibang pinili. Ang ending ay walang fireworks, walang malakas na palakpak, tanging tango ng mahina mula sa dating galit, yakap na tahimik ng dating biyenan at mata na inosenteng batang hindi pa 2 taon na parang kumpirmasyon na ang totoong pag-ibig, totoong tapang ay makikilala kung matibay ka. Ang pinakamalaking aral mula sa kwentong ito ay mabuhay ng tama sa sarili, huwag hayaan ang iba na sumulat ng tadhana mo. Dahil minsan basta lakas loob na lumakat patungo sa liwanag, ang buong buhay ay magbabago ng hindi inaasahan. Ang mabubuti ay maaring mawalan, ngunit sa huli ay sila ang makakangiti ng huli. Ngiti nga payapaan?